May mga tao talaga na mamaliitin at pagtatawanan ka pa nang dahil sa iyong pagiging mahirap. Imbis na tulungan ay ipagmamalaki pa sa iyo ang kanilang kayamanan. Ikaw, naranasan mo na bang hamakin ng ibang tao o ng kahit na sarili mong kamag-anak nang dahil sa kakulangan mo ng pera? Ano ang ginagawa mo sa tuwing nangyayari ito? Kung ganon, itungayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Nag-iisang anak lamang ang binatang si Jordan at lumaki ito sa mahirap na mga magulang. Sa panahong ito ay nasa high school na ang lalaki at nag-aaral ito sa isang pribadong paaralan. Paano naman kasi ay nabigyan siya ng magandang scholarship nang dahil sa kanyang pagiging matalinong mag-aaral. Kaya sa kanilang magkakaklase ay siya lamang ang tanging mahirap, kaya madalas siyang laitin at mapagtawanan. "Uy Jordan, bagong-bago ang sapatos mo ha. Ano yan? Namana mo pa? Sa lolo ng lolo mo?" Panlalait ng binatang si Leo. Ang balat na sapatos kasi na gamit ni Jordan ay tuklap na ang mga balat. Halos mamuti na ang kulay nito nang dahil sobrang kalumaan. Pinagtitiisan lamang ito ng binata dahil para sa kanya ay hindi naman importante ang kasuotan hanggat pinagbubuti mo naman ang iyong pag-aaral. Idinadaan na lamang sa biro ng binata ang mga pangaasar sa kanya ng kanyang mayayamang kaklase. "Naku, hindi ko to namana sa lolo ng lolo ko. Namana ko pa to sa isa sa mga sinaunang tao." Natatawang sagot ni Jordan. Nang dahil doon ay nagtawanan ang mga taong nakapalibot sa kanya, pero ang totoo lang ay durog na ang puso ng binata. Alam niya naman kasi sa kanyang sarili na walang kakayanan ang kanyang mga magulang na maibili siya ng bagong sapatos. Imbis na ganitong bagay ang paglaanan nila ng pera, ay napupunta ito para sa kanyang pag-aaral at pagkain nila sa pangaraw-araw. Mabuti pa nga sila dahil mayaman sila. Samantalang kami ay nagsisikap, kumita lamang ng pera. Malungkot na sabi ni Jordan sa kanyang sarili. Palagi na lamang kasi siya ang sentro ng tawanan. Ipinapakita na lamang niya na hindi siya naapektuhan kahit na kung minsan ay nanliliit na siya sa kanyang sarili. Lumipas sa maghapon ay naglakad na ang binata pauwi sa kanilang bahay. Malungkot pa rin ito dahil hindi pa rin mabura sa kanyang isipan ang masakit na salita mula sa ibang mga estudyante. "Anak, halika na at kumain ka na. Masarap ang ating ulam dahil maraming nagpalinis sa akin ng kuko." Masayang sabi ni Aling Gemma na isang manicurista. "Oo anak, hindi ko nga alam na nakabili na pala ng ulam ang nanay mo. Ito nga, nakabili na rin ako ng paborito mong kare-kare." Dagdag ni Mang Jun na isang magsaka. Kahit simple lamang ang kanilang pamilya ay masaya naman ang binatang si Jordan. Mabubuting tao ang kanyang mga magulang at kahit madalas silang kapusin sa pagpepera ay hindi nila naisipan na gumawa ng masama. "Wow, ang sarap naman po ng ulam natin. Maraming salamat po sa inyo ha. Pasensya na po kung hindi ko kayo natutulungan sa pagkita ng pera." Nakangiting sagot ni Jordan. "Walang problema anak. Alam naman namin na masyado kang busy sa iyong pag-aaral. Tingnan mo nga, hanggang ngayon ay nangunguna ka pa rin sa inyong klase." Nakangiting sabi ni Aling Gemma. Ang bawat isa sa kanila ay mayroong matinding problema, ngunit hindi na lamang nila ito sinasabi sa isa't isa. Kung si Jordan ay madalas mabuli sa kanilang paaralan, si Aling Gemma naman ay madalas ding makatanggap ng masakit na salita mula sa ibang mga tao. Si Mang Jun naman ay palaging binabarat ng mayayamang negosyante at binibili ang kanyang bigas sa murang halaga. Ang hindi sinasabi ng kanyang mga magulang ay hirap na din ang mga ito sa pagpapaaral sa kanya. Kahit mayroon kasing scholarship si Jordan ay malaki pa rin ang gastusin nito sa kanilang paaralan. Malaki ang ginagastos nito sa kanilang mga proyekto at may ibang bagay pa na kailangang mga bayaran. "Nay, Tay, nakabayad na po ba kayo ng utang kay Mang Pedro? Malapit na po kasing dumating ang bayarin natin sa tubig at kuryente." Nag-aalalang tanong ng binata. Nang dahil doon ay nagkatinginan ang mag-asawa dahil ang totoo niyan ay ibinigay nila sa kanilang anak ang dapat na pambayad nila sa utang. "Huwag mo nang isipin yun anak, makakabayad din naman kami kay Mang Pedro."
Nakausap na naman namin siya at humingi naman kami ng pasensya. Paliwanag ni Aling Gemma. Lumipas ang isang buwan ay wala pa ring pagbabago. Kapos pa rin sila sa buhay at mas lalo pang dumadami ang kanilang mga problema. Habang nasa paaralan si Jordan ay pinuntahan pala ni Mang Pedro sa kanilang bahay ang kanyang mga magulang. Aling Gemma, kailangan ko na ang pera. Ang sabi mo kasi sa akin ay magbabayad ka na ngayon. Huwag mo namang ubusin ang aking pasensya, sabi ng matandang lalaki. Nang dahil doon ay naipambayad na ng mag-asawa ang lahat ng pera na kinita nila ngayong araw. Ang pinoproblema nila ay hindi pa sila nakakabayad sa tubig at kuryente. Maya-maya lamang ay dumating ang isang lalaki at humingi ito ng paumanhin sa kanila. Ma'am, sir, pasensya na po kayo pero puputulan ko na po kayo. Hindi ko man po gusto ito pero ito po ang aking trabaho, sabi ng isang lalaki. Naiintindihan ko naman dahil hindi naman talaga kami nakakabayad, malungkot na sagot ni Aling Gemma. Maya-maya lamang ay nakauwi na si Jordan galing sa kanilang eskwelahan. May naipon itong 100 piso kaya bumili ito ng ulam. Gusto niya kasi na makabawi sa kanyang mga magulang kahit sa isang simpleng bagay lamang. Nay, kumain na po tayo. Mayroon po akong pasalubong sa inyo, nakangiting sabi ng binata. Ngunit habang naglalabas ng pinggan ang mag-asawa ay napansin ni Jordan na malungkot ang dalawa. Nang malapit na kumain ng isang pamilya ay nakasuyo ang binata na buksan ng kanyang ama ang kanilang ilaw. Tay, makikibukas naman po ng ilaw para makita naman po natin ang ating mga pagkain, nakangiting sabi ni Jordan. Tumulo na lamang ang mga luha sa mga mata ni Mang Jun at sinabi na naputulan sila ng kuryente. Anak, pasensya ka na talaga. Hayaan mo dahil sa mga susunod na araw ay muli tayong magkakailaw, malungkot na sabi ng matandang lalaki. Gulat na gulat si Jordan nang dahil sa kanyang nalaman. Naawa ito kay Aling Gemma at Mang Jun dahil sinisisi nila ang kanilang mga sarili kung bakit hindi siya mabigyan ng mga ito ng isang maginhawang buhay. Anak, pasensya na talaga kung kami pa ang iyong naging nanay at tatay. Ginagawa naman namin ang lahat pero ganito ata talaga ang buhay, umiiyak na sabi ni Aling Gemma. Malas ka lang talaga sa amin, anak. Kung mayamang mag-asawa lang sana ang nag-ampon sa'yo, edi sana ay hindi ka na nandamay sa aming paghihirap, dagdag ni Mang Jun. Ampon lang kasi talaga ang binatang si Jordan. Iniwan lamang siya ng kanyang tunay na mga magulang sa harapan ng bahay ng mag-asawang ito. Huwag nga po kayong magsalita ng ganyan. Kahit hindi nyo nga po ako tunay na anak, ay ginagawa nyo naman po ang lahat. Sobrang laki nga po ng aking pasalamat dahil kayo po ang aking naging nanay at tatay. Tara na po at kumain na po tayo. Baka po umalat pa ang kanin nang dahil sa inyong mga luha, malambing na sagot ni Jordan. Patagal ng patagal ay pahirap naman ang pahirap ang kanilang sitwasyon. Hindi pa tapos sa high school ang binatang si Jordan ay napilay naman ang isang paa ng kanyang tatay. Aksidente kasi itong natusok sa isang matulis na sanga kaya nahihirapan na itong magtrabaho bilang isang magsaka. Tanging si Aling Gemma na lamang ang nagtatrabaho kaya talagang hindi na kumakasya sa kanila ang kanilang pagpepera. Nay, titigil na po ako sa pag-aaral. Tutulungan ko na lang po kayo sa pagtatrabaho. Gusto ko rin naman po kasi na makalakad na si tatay. Hindi po gumagaling ang kanyang sugat dahil hindi po tayo makabili ng gamot. Seryosong sabi ni Jordan. Ano ka ba anak? Ako na ang bahala. Kayang-kaya ko to kaya huwag ka nang mag-alala. Pakunwaring sabi ni Aling Gemma. Huwag na nga po kayong magsinungaling. Nasasaktan din naman po ako, Nay. Hayaan niyong gawin ko ang kagustuhan ko. Hindi ko naman matitiis na makita kayong nahihirapan. Ginagawa niyong lahat para sa akin, ngunit wala akong magawa para sa inyo. Umiiyak na sabi ni Jordan. Sobrang sakit para sa binata na makitang nahihirapan ang kanyang mga magulang. Itinuring siya ng mga ito na parang sariling anak. Ngunit sa isip niya ay binigyan niya lamang ang mga ito ng isang matinding problema. Kahit na kailan kasi ay hindi naramdaman ni Jordan ang pagiging isang ampon. Kaya wala siyang naramdaman na pagkukulang sa kanyang sarili.
Nang dahil hindi siya tapos sa high school ay wala siyang mahanap na magandang trabaho. Nang mapadaan siya sa palengke ay nakita niya ang mga binata na halos kasing edad lamang niya. Nagtatrabaho ang mga ito bilang mga kargador. Pare, may bakante bang trabaho sa inyo? Baka pwede mo naman akong tulungan na maipasok sa trabaho, sabi ni Jordan. Naku, tamang-tama pare, kailangan namin ng katulong. Ang sabi naman ni Aling Lita ay maghanap daw kami ng isa pang trabahador. Nakangiting sagot ng lalaki. Nang dahil doon ay nagkaroon ng hanap buhay si Jordan. Hindi siya pwedeng mag-inarte dahil kailangan ng tulong ng kanyang mga magulang. Sa unang araw ay kumita ang binata ng 200 piso sa tulong na rin ng mga tao na nagbibigay sa kanya ng barya. Nay, ito po ang gamot at bumili na rin po ako ng 2 kilo ng bigas. Magalang nasabi ng binata. Anak, saan ka naman nagtatrabaho? Tanong ni Aling Gemma. Huwag niyo na po munang alamin, Nay. Ang mahalaga po ay kumikita na po ako ng pera. Sagot ni Jordan. Isang araw habang nagtatrabaho si Jordan sa palengke ay nakita siya ng kanyang dating mga kaklase. Alam na ng binata sa kanyang sarili na makakatanggap siya ng masakit na mga salita. Uy, kaya pala hindi na pumapasok si Jordan, ay kargador na pala siya ngayon. Masaya ako para sa iyo pare, dahil natupad mo na ang mga pangarap mo. Mapanghamak na sabi ni Leo. Ngunit dire-diretso lamang ang binata sa kanyang paglalakad habang daladala nito ang isang kahon ng mga gulay. Wow, napakadali naman ang trabaho mo. Ano, malapit ka na bang makabili ng kotse? Natatawang dagdag ni Leo. Nagtawanan ang iba pa sa dati niyang mga klase. Marami na nga siyang problema ngunit dumadagdag pa ang mga tao na nanlalait sa kanya. Walang tigil ang mga estudyante sa panghahamak sa kanya. Sinusundan siya ng mga ito habang siya ay nagtatrabaho, ngunit kahit na isang beses ay hindi niya ito pinansin. Umalis na lamang si Leo nang magsawa ito sa pagpapapansin sa kanya. Noong mawala sa kanyang paningin ang kanyang dating mga klase, ay dito na nagsimulang bumuhos ang kanyang mga luha. Pare, bakit ka naman umiiyak? May problema ba? Matapang na tanong ni Buboy na isa ring kargador. Ito ang isa sa bago niyang kaibigan na kapwa niya mahirap. Oo pare, palagi na lamang akong hinahamak ng ibang tao. Tapos napilay pa ang tatay ko. Ang hirap talaga ng buhay, sagot ni Jordan. Ito pa lang 50 pesos. Tutal, mag-isa lang naman ako sa aking buhay. Ano, gusto mo ba na resbakan natin sila? Matapang na sabi ni Buboy. Nako, hindi naman natin sila kailangan pansinin. Tara na at bumalik na lamang tayo sa trabaho. Malaking tulong ito para sa gamot ng aking ama. Maraming salamat talaga, sagot ni Jordan. Lumipas ang 5 taon ay tumagal na sa pagiging isang kargador ang binata. Naging matalik na kaibigan na rin niya si Buboy at sila ang palaging magkasama sa hirap ng buhay. Matagal na rin nakabalik si Mang Jun sa pagiging isang magsaka. Ngunit wala na siyang balak na bumalik pa sa kanyang pag-aaral. Isang araw habang nasa kanilang bahay ang isang pamilya ay isang lalaki ang kumatok sa kanila. Mayaman ang lalaking ito at may kasama pa itong mga gwardya. Nang buksan nila ang kanilang pintuan ay isang mahigpit na yakap agad ang sumalubong kay Jordan. Anak, patawarin mo ko. Dito lang pala kita mahanap. Hayaan mong magpaliwanag ako sa'yo dahil gusto kong malaman mo na ako ang tatay mo. Umiiyak na sabi ni Mr. Santiago. Hindi maitatanggi na mag-asawa na ito nga ang tunay na ama ni Jordan dahil magkamukhang magkamuka ang dalawang lalaki. Hiwalay sa asawa si Mr. Santiago at nang may anak siya ay iniwan na lamang siya sa ibang mag-asawa ng kanyang ina bilang pagbawi sa kanyang ama. Inamin na lamang daw ito ng kanyang ina noong malapit na itong pumanaw. Hindi nila lubos maisip na mayaman pala talaga si Jordan. Anak ito ng isang milyonaryo na kung saan ay maraming mga negosyo. Nagmamay-ari din ito ng iba't ibang kumpanya na kung saan ay matagumpay na umiikot sa bansa. Isang buwan nang lumipas ay natanggap na rin ni Jordan ang tungkol sa bagay na ito. Nangako si Mr. Santiago na hindi nito pababayaan ang mga nag-alaga sa kanyang anak. Anak,
Tuturuan kita kung paano magnegosyo. Ikaw kasi ang aking magiging tagapagmana ng lahat ng aking mga ari-arian, sabi ng kanyang tunay na ama. Gulat na gulat si Mr. Santiago sa angking talino ng kanyang anak. Nalaman na lamang niya kay Aling Gemma at Mang Jun na matalino pala talaga ang binatang ito. 2 buwan pa lamang niya itong tinuturuan ay kaya nang magpatakbo ni Jordan ng kanilang mga negosyo. Nay, Tay, ipagpapatayo ko po kayo ng bagong bahay at pangakong hindi na po kayo maghihirap, nakangiting sabi ni Jordan. Pati na ang kanyang kaibigan na si Buboy ay binigyan nito ng tulong. Ginawa niya itong janitor sa kanilang kumpanya, ngunit pinapasweldo ng malaking halaga. Isang araw ay nagulat siya nang makita niya ang kanyang dating mga kaklase. Nalaman niya na nag-a-apply ito ng trabaho sa kanila. Paano naman kasi ay nakagraduate na ang mga ito sa kolehiyo? Oh, nandito ka din pala Jordan. Long time no see. Mag-a-apply ka ba dito bilang isang janitor? Baka naman hindi ka pa matanggap sa trabaho. Natatawang sabi ni Leo kasama ang iba pa niyang dating mga klase. Ngunit maya-maya lamang ay nagulat ang isang grupo nang hindi na sila interviewin dahil tanggap na daw agad sila sa trabaho. Pasalamat po kayo kay Mr. Jordan dahil dati niya raw po kayong mga klase. Ang swerte niyo po dahil kaibigan niyo pala ang anak ng CEO, sabi ng isang babae. Agad silang nakapagsimula, ngunit hindi nila akalain na si Jordan pala ang kanilang magiging boss. Mayaman na pala ang binatang ito, kaya hindi sila makapagsalita nang muli nila itong makaharap. Simula noon ay naging empleyado ni Jordan ang dating mga tao na nangahamak sa kanya. Kung dati ay sila ang nasa taas, ngunit ngayon ay sila naman ang nasa kanyang baba. Pero kahit na isang beses ay hindi gumanti si Jordan, hinayaan niya na tadhana na lamang ang magdesisyon kung ano ang mangyayari sa kanila. Masayang masaya si Aling Gemma at Mang Jun dahil isang swerte pala ang dala ni Jordan. Maginhawa na ang kanilang buhay at palagi pa rin naman silang binibisita ng kanilang anak. Nanatiling magkaibigan si Buboy at Jordan. Nang magkaroon sila ng sariling mga pamilya ay suportado pa rin nila ang isa't isa. Si Leo naman ay patuloy na nakakaramdam ng panliliit. Hiyang-hiya siya sa kanyang mga nasabi dahil tauhan na lamang siya ng isang tao na dating kanyang minaliit at pinagtawanan. Huwag tayong manghamak ng kapwa, huwag pagtawanan ang nangangailangan, bagkus ay dapat silang tulungan. Magpatuloy lang tayo sa ating buhay, hindi palaging mahirap, magsikap upang matupad ang ating mga pangarap. Huwag puro reklamo kung hindi ka naman nagtatrabaho. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.